Rolling. Hey guys, this is Mario, ang Techno Product Master nyo dito sa Techno SM North EDSA, 3rd floor annex. Tara, show ko kayo. Hello guys, introduce ko nyo since price update. Nandito na po ang mga bagong lineup natin kay Techno. Especially ang Spark Go. Spark series natin ngayon. Meron tayong bago ito, si Spark Go 20. Spark 10C muna, pakilala ko muna sa inyo. Spark 10C, isa sa naging best-selling namin last year. Ito siya. Si Spark 10C is, meron dalawang variant, which is yung 4128, and then meron tayong 8GB 128. Ang kagandahan sa dalawang yan, powered na siya ng Unisoc P606 para po sa processing unit niya. And then up to 16GB RAM ang kaya na ito yung i-handle. Then the same time, kung sa everyday use, magagamit na natin siya kasi equip na rin tayo ng naka-98 refresh rate. The same time, 6.6 inches na, ay 6.5 inches na yung ano natin. And then, ang common kasi na tinatanong is sa camera, powered na rin tayo na 16 megapixel para sa rear. Ito, papakita ko sa inyo. Ganyan na siya kalinaw. And then, 8 megapixel para naman sa front-facing camera. Yun. And then, may flash na rin tayo sa harap. Ayan. Mga simpleng ano guys, yan. 5,000 mAh na rin to. Naka Type-C, yan. And then, kagandahan pa na ito, side-mounted na yung fingerprint natin. Although, entry-level siya. Then here guys, ang susunod natin is yung bagong-bago. Wala pa siyang 3 weeks sa market. Si Spark Go 2024, ang isa sa nagtitrending na entry-level phone ngayon. Itsura pa lang, napaka-premium na. Then as you can see, meron tayong 6.6 inches. Naka-9 na rin ito, by the way guys ha. And then kagandahan dito, punch hole na tayo. Yan. Bale ito, meron naman tayong tatlong variant. Meron tayong 6GB 64, pakita ko lang. And 6GB 64, 4GB 64, tsaka 4GB 128. Lahat yan expandable up to 4GB RAM. Then sa price na 3,799, ito pa lang ang naka 128GB. Yan, 3,799. Napaka-affordable na yun guys. Other brand, di ko lang sure kung ano yung pinakamura nila. Pero ito ang pinaka-nagtitrend sa atin ngayon na entry level, si Spark Go. And then, ang sumunod naman sa kanya is si Spark 20C. So, bali, ito yung pumalit doon sa Spark 10C natin na lineup. Guys, wala naman siyang halos pinagkaiba pagdating sa design. Pero ang advantages na ito, naka 50 megapixel na yung main camera natin. And then, aside po doon, 18 watts na yung fast charge niya. Same pa rin po, 5,000 mAh ng battery, Type-C na rin siya. Then ito po, 4,599. Dito guys, ang isa sa pinakasulit na ma-avail nyo, below 6,000 na naka 256GB na po siya, ito. Spark 20. 50 megapixel na po ang rear camera niya. 32 megapixel yung front-facing camera. Naka 5,000 mAh ng battery. Equipped na rin siya ng 18 watts fast charge. Naka 90Hz refresh rate na rin siya. Then the same time guys, is up to 16GB RAM na. And then 256GB yung internal storage. And then ang kagandahan sa kanya, equipped na rin siya ng G85. So bali, powerful processor para sa everyday use, gaming, kung student ka man, everyday use, goods na po siya. Kasi 12nm process. And then, meron kami dito, around 8,000 or nasa, si Spark 20 Pro. Ito yung pinakahuling lumabas ng last year. But si Spark 20 Pro, equipped na siya ng 108 megapixel para sa main camera niya. In the same time, 32 megapixel sa front. And then, by the way guys, nakatop of the line na rin tayo ng Helio G99 para sa may processor niya. G99 is 6nm chipset. So, I'm sure na makakapag-handle to ng mga, especially heavy games like Genshin, kaya niyang i-run yan. Especially, kaya na rin niya mag-run ng 120Hz, Full HD Plus yan guys. In the same time, dual speaker na rin tayo. And then, ito pa lang nasa below 8,000 na meron 33 watts kay Techno. Ayan guys. Kung makikita nyo, may similar na design. Ayan. Napaka-premium looking. And then guys, ito naman siya, yan, 108 megapixel, 16GB 256, MediaTek Helio G99, 5,000 mAh. Here, powered na rin siya ng 33 watts fast charge. 7,499. 7,499. And here guys, ang isa sa okay din na lineup or nagtitrend namin, si Tecno Pova 5 Pro.
Kasi sa ganitong pricing guys, meron na tayong gaming phone. What do I mean na gaming phone? Aesthetically, sa design, ito pa lang kasi yung nasa around 10,000 na may RGB lighting sa likod. So bali may LED strip siya. At the same time, ang hinahanap dyan is kung may liquid cooling ba. Yes, may liquid cooling po si Popa 5 Pro natin. Equip na siya ng vapor chamber liquid cooling system. Nakapag-dissipate siya ng heat up to negative 5 degrees. Then the same time, naka 68 watts fast charge na to. From 0 to 100%, kaya niya mag-full charge in just 43 minutes lang. And then, ang kagandahan pa dito, kung talagang hindi natin may ialis sa game yung paglalaro natin, gusto natin naka-charge lang siya all the time. Maganda na rin kasi meron na tayong bypass charging dito guys. Yan yung mga safety features na hindi masisira yung battery, diretso na sa motherboard ang bato ng power niyan. Yan. Then Common series guys, may available tayo dito. Same pa rin sa Common, meron tayong 4G which is 8,999. Ang naka-AMOLED display namin and then in-display fingerprint. The same time, may bago tayong labas, baka kasi hindi kasi nila alam. Meron tayong Common 20S Pro. Similar siya dun sa Common 20 Pro 5G namin. Ang pinagkaiba lang, nag-rebrand lang yung chipset niya at saka mas pinamura. All in all, sa design, sa specs, parehas sila. Ang naiba lang yung chipset, which is si Common 20 Pro 5G is naka-Dimensity 8050, while si Common 20S Pro naman is naka-Dimensity 8020. So, napakaliit lang ng naiba pero almost the same pa rin pagdating sa performance. Ayun lang guys, and then may bago din tayo. Tecno Phantom B Flip. Ang as of now, na top of line natin kay Tecno. Available yan sa atin guys. May live demo unit dito tayo. If ever na gusto nyo ma-experience ang flip, para sa murang halaga, visit lang kayo dito, i-demo namin sa inyo guys. And salamat po. Iniimbita ko kayo mag-visit dito sa store namin, mag-canvas, ganyan. Dito lang po kami sa SM North Ed sa Annex, 3rd floor. Beside lang kami ng elevator and then Sports Central.